A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, nandito po ako ngayon sa labas, kaka-morning walk. And sa tingin ko, ito yung magandang oras na para tayo ay mag-start ng ating morning devotion. Ayan, sarap palang mag-morning devotion dito, nasa labas. Ayan, habang hinihintay ko yung aking asawa, ayan, kasi niya yung aking notebook. Ayan, binabati ko ang bawat isa. Ayan, ang aking anak sa aking camera woman. Ayan, mag-hi ka kahit hindi ka nakikita. Hello po, good morning po. Ayan. Sabihin mo sa akin kung merong Okay po. Ayan, ito na ang aking notebook. Ayan, Dad, mag-good morning ka muna. Good morning, kapatid. Sige, bago tayo mag-start, hilingin ko yung pangunguna ng aking asawa sa panalangin. Pwede ka bang mag-lead ng opening prayer ng Dad? Tayo manalangin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ang banal sa iyo. Nagpapalabay po sa amin. Salamat sa buhay na mag-iingat mo at sa pagkawal mo sa umaga. Salamat sa buhay at kalakasan muli sa lahat ng biyaya. Balat namin sa pinagkakaroon mo sa amin. Salamat Lord muli sa pagkakataong ito. Muli bigyan ng oras Panginoon sa gawain ito Panginoon sa morning devotion. Kailangan po namin Ama na ipagkaloob niyo Panginoon sa iyong anak na magsasalita sa umagang ito na karunungan Panginoon na nagmumula sa iyo ang kanyang masunod Panginoon sa kanyang mga babanggitin Panginoon mga salita mo na Panginoon tuloy mo Panginoon sa aming mga puso't isipan na makikinig at mga pag-aaralan ito sa umagang ito Panginoon na magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kailangan din namin Panginoon ang iyong mga anak na may mga karamdaman, sakit at kung naman po nararamdaman nila Panginoon nila po ang pagalingin. Nagkakatiwala po namin sa iyo mga latang ito. Yung din ang aming mga plano, desisyon sa aming mga buhay. At tanawa Panginoon, ingatan mo rin ang aming mga kapatid na malayo sa aming mga piling Panginoon. At napapatawarin niyo kami Ama sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Ito man po ay lihim mo. At muli, aming puto at pinagpapasalamat sa iyo. Tinatasan po natin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa aking asawa sa pangunguna sa ating panalangin. Actually excited ako dito sa ating morning devotion ngayon kasi tayo ay mag-uumpisa ng panibagong aralin, no? Series din ulit ito, 5-day series. Nung last week, no, nag-start tayo ng 4-day series tungkol sa trust o tiwala, no? Our pillars of trust in God. No? Tiwala natin sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, no, hawak pa rin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Etong ating topic ngayon, series din, 5-day series, ng how to become a channel of blessings. Tandaan natin, no, na dito sa pag-aaral natin ito, napakahalaga na dapat na-build natin yung ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, sa ating pagsisimula, no, bigyan ko lang kayo ng parang mabilis, quick na intro dito sa ating series na ito. Sa day 1, no, sa day 1 ay pag-uusapan natin yung the source and the stream, no, yung pinagmumulan, no, nitong pagpapala. Day 2, blessed to be a blessing. Yan ang ating magiging topic. Day 3, cleaning the blockages, no, yung mga pwedeng magiging hadlang sa mga pagpapala. And day 4, practical channels, no, hands and feet, no, kung yung paggawa, no, kung paano ang paggawa ng mga taong
daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. And day 5, living a life of overflow. Ayan. So, etong series na ito, no, ay pinamagatang Flowing Grace, no. So, ang theme natin is how to become a channel of blessing. Ayan. Napakaganda nito, no. Meron nga tayong kanta na ano eh. Yung ano ba 'yun? Channel of blessing. Make me a channel of blessing. Ayun, make me a channel of blessing. Thank you sa akin, anak. Yun, naalala yan. Make me a channel of blessing. Maganda itong kanta na ito. No? Siguro sa susunod na ating pag-aaral, no, kakantahin natin to bago tayo mag-start. Ayan. So, to be a channel is to live a life of movement, no? Where God's goodness doesn't stop with you, but flows through you to a world in need. Yan, no? So, ang pagiging channel of blessing, no, ay isang uri ng pamumuhay kung saan, no, yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, no, na nagpupumabaw, no, ay magiging daluyan tayo ito para sa mga tao na nangangailangan. Okay. So, introduction dito sa ating series na ito. No? So, the life of a channel, yan, ang buhay ng, ito yung buhay ng mga taong ginagamit, no, na daluyan ng pagpapala. No? Most people, karamihan, no, karamihan ng mga tao, so, hindi lahat ng tao ay nagiging daluyan ng pagpapala. Bakit? Kasi most people spend their lives trying to be reservoirs. Ano? May mga reservations siguro, reservoirs, no? We focus on collecting more security, more comfort, more recognition, yun. So, parang puro pang sarili, no? So, karamihan ng mga tao, ito yung mga focus nila eh, yung mga sarili nilang pangarap, sarili nilang gustong marating sa kanilang buhay. But a reservoir, no, that only receives and never release eventually became a stagnant and lifeless, no? Much like Dead Sea. So, kahit minsan punong-puno ng pangarap ang isang tao, pero kung ang lahat ng mga pangarap niya ay pang sarili niya, hindi rin siya magkakaroon ng satisfaction. Wala rin kasiyahan, no, sa ganong uri ng goal mo o pangarap mo sa buhay. Para ka lang magiging dead sea kasi stagnant lang eh. Yung pagpapalang matatanggap mo mula sa Panginoon ay parang i-design mo lang na sa'yo lang, no? Dito lang, sa akin lang. So, walang buhay, no? Mawawala ng buhay. Katulad ng Dead Sea. Alam niyo yung sa Israel, no? Famous na famous itong Dead Sea na ito. Kasi, may mga stream, no? Kumbaga may ano yun, pinagdadaanan ng tubig, pero siya walang pinaglalabasan. Yan. So, anong nangyari doon sa Dead Sea? Di ba maalat, no? At walang nabubuhay na isda doon. Walang nabubuhay na creatures sa ilalim. So, dahil nga sa sobrang alat niya, dahil hindi nakakalabas, no, yung kanyang water. So, God has a different design for your life. Yan. He wants you to be a channel. Yun ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Eh. Gusto niya maging daluyan talaga tayo ng kanyang pagpapala. Yun. A conduit of His grace, love, and provision. No? Yung kanyang pag-ibig ay maibabahagi, no? Yung kanyang habag at yung kanyang mga material, no, na pagpapala, yung mga kailangan natin dito sa mundo. Hindi lang syempre minsan iisip natin kasi dahil nandito tayo sa mundo, lahat ng mga pangangailangan natin sa mundo. Pero yung pinakamahalaga talaga, yung mga pangangailangan natin is spiritual. Kasi pang-eternal to eh, yung spiritual. Etong mga material things,
temporary lamang. Pero both, no, yung dalawa na yon ay gusto ng Panginoong Diyos na makamtan natin yung mga yan. So, to be a channel of blessing means living with open hands. Yan, bukas na palad. It is the realization that everything we have is a gift from God, intended to pass through us to meet the needs of others. No? So, over the next 5 days, we will explore how to position ourselves so that the overflow of God's heart reaches the people around us. So, napakagandang na-design ito na ating devotional for this week. Ayan. No? Kung papaano, no, kung papaano tayo magiging daluyan ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang nag-uumapaw na pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos, no, ay talagang gusto niya ma-bless ang marami. Ayan. So kung tayo ay magiging channel of God, no, it's magandang choice yun sa ating buhay, na piliin natin na maging daluyan tayo ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, day 1, no, the source and the stream, no, pinagmumulan itong mga pagpapala na ito. No? So, ang principle na ito, no, yung pinaka-ugat nitong principle na ito, most important rule of being a channel is this: you cannot give what you cannot have. Totoo naman. So, kung magiging channel ka, dapat merong dumadaloy sa'yo. No? Many people burn out trying to be good or helpful because they are trying to pump water from an empty well. No? So, nakaka-stress sa mga tao na gustong-gusto nilang magbigay pero wala naman silang maibigay. No? Yun yung sabi ko nga dati, parang sabi ko ito sa isang pastor, sabi ko, pastor, yung pinaka kinalulungkot ko sa buhay ko, yung bang gustong-gusto kong magbigay pero wala akong maibigay. Gustong-gusto kong tumulong pero wala naman akong maitulong. Yun yung nakakalungkot, no? Pinaka nakakalungkot na sitwasyon sa buhay ng isang tao, no? Na mabuti yung gusto mo mangyari, meron kang mabuting intensyon, pero bakit kaya wala man lang akong magawa para matulungan ko itong taong to? Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na nangangailangan, yung wala tayong maitulong sa kanila. Yun yung mga nakakalungkot na sitwasyon, di ba? So yun na nga, no? Many people burn out kung gustong-gusto mong magbigay pero wala ka namang maibigay. So to be a stream that never runs dry, you must be relentless connected to the source. So kailangan tayo ay connected, no, sa source o sa pinagmumulan talaga ng pagpapala. At kung limited lang, no, kunyari ako, ang nasa isip ko lang, dito ako sa taong to kakapit kasi pakiramdam ko itong taong to, lagi ako nitong tutulungan, lagi nito akong bibigyan, doon tayo nagkakamali. Kasi ang tao ay finite lang, no? So limited lang ang kanyang kakayahan para tumulong, limited lang. Minsan, no, meron kang magkilalang tao na parang pakiramdam mo lahat nasa kanya na, lahat ng mga pagpapala. So parang gusto mo mapalapit ka dito sa tao na to. Pero ang katotohanan, siya ay tao lamang at minsan may mga unexpected circumstances na pwedeng dumating sa buhay niya na maaring hindi ka na niya matulungan. At anong mangyayari sa atin pagka doon tayo kumapit sa tao na yon? Tayo ay madi-disappoint, tayo ay malulungkot, tayo ay parang magiging hopeless yung pakiramdam natin, parang wala nang makakatulong sa akin kasi yung inaasahan ko ay nagkataon, hindi rin niya ako matutulungan, mga ganun. So doon tayo nakakaramdam ngayon itong mga frustrations na ito. Yan, dahil nga minsan mali tayo ng inaasahan na sa buhay natin. Ang dapat natin asahan ay yung hindi nawawalan, no, ng kakayahan para
tumulong sa atin para magbigay sa atin nitong mga pagpapala. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos sa langit. No? Siya lamang, no? Although meron siyang pwedeng gamitin na tao, no? At papasalamatan natin itong tao ginamit ng Panginoon, pero higit sa lahat, no? Una nating ma-recognize dapat na ang Panginoong Diyos, siya ang master source. Siya ang talagang pinagmumulan nito. Kaya pwede niyang i-direct ang kahit sinong tao. Kaya niyang haplusin ang puso, ang damdamin ng kahit sinong tao para magpadala ng tulong sa kanyang anak na nangangailangan ng tulong. Ayan. So yun yung magandang maintindihan natin. Yun yung pinakaugat, no? Itong principle natin na itong ating pinag-aaralan na source and stream. Ayan. So the key verse natin, itong ating Bible verse, no, dito sa ating pag-aaral na ito. Alam niyo itong Bible verse na ito kasi palagi natin itong natatalakay. Ito sa John 15:5. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yan, no? Napakagandang memory verse ito, no? Para sa atin sa araw na ito. So, totoo naman, no? Kung tayo ay hindi nakakabit, no? Sa source ng pagpapala, wala tayong makakayang gawin. Wala tayong magagawa. At yun na nga, no? Katulad ng binanggit natin, ang ating Panginoong Diyos, siya yung source. So, in this passage, no? Jesus uses the imagery of a vine to explain our spiritual plumbing. No? The branch doesn't work hard to produce a grape. It simply stay attached to the vine, and the life-giving sap flows through it naturally to produce fruit. Yun. Etong maganda rito, no? Dito sa illustration na ito na binanggit ng ating Panginoong Jesus, no, na yung kung iisipin natin yung vine na yun ay walang kailangan gawin, basta kailangan nakakabit lang siya doon sa pinakapuno para magkaroon siya ng bunga. Yun lang ang kailangan niyang gawin, kailangan nakakabit lang, no, yung branch na yun nakakapit lang doon. At para sa atin, no, kung andoon yung pagtitiwala, ayan, babalik tayo dun sa ating pinag-aralan last week, no, yung tiwala. Kung ang tiwala natin ay natatag sa ating Panginoong Diyos, tayo ay matibay na nakakapit sa Kanya. At yung stress o yung mga bagay na iniisip natin, paano kung matutulungan si ganito, paano si ganito, no, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos kasi kung tayo ang gagamitin niya para matulungan natin ang isang tao, ang pagpapala ay mag-flow sa atin, no? Darating yun na ipagkakalog ng Panginoong Diyos kung tayo yung kanyang magiging source, no? O tayo ang magiging daluyan ng kanyang pagpapala, no? Tandaan natin na yung syempre yung pagpapala hindi lamang ito naglilimit sa mga material na bagay, di ba? Ang pinakamahalaga dito ay yung spiritual, no? If you want to be a channel of peace to a co-worker, you must first receive His peace. Ayan. So kung gusto mong maging daluyan ka ng kapayapaan sa iyong katrabaho, ka-classmates, sa kaibigan, or sa kasamahan mo sa bahay, no, dapat, no, ikaw ay nakakatanggap muna ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, if you want to be a channel of generosity, no, to the poor, you must first recognize God's lavish generosity toward you. Ayan. So, yun na nga, yung binabanggit ko kanina, kung gusto mong makatulong sa mga mahihirap, ang Panginoong Diyos, siya rin ang magbibigay sa iyo ng kaparaanan
kung papaano ka magkakaroon ng ibibigay mo, no? So, pagpapalain ka niya muna, no? So, being a channel is not about striving, no? It is about abiding. Yan. So, ang pagiging channel, no, is number 1, yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos at yung ating pagsunod sa Kanya. So, when we sit in God's presence through prayer and His Word, we are being filled. No? Only when we are filled can we naturally overflow. Kaya sa ating bawat oras na inilalaan natin sa ating Panginoong Diyos, katulad nitong ating ginagawa, no? Yung ating panalangin, yung presensya, no, natin sa pakikinig sa salita ng ating Panginoong Diyos, no? Dito naturally tayo ay pinupuno tayo ng ating Panginoong Diyos, no, nang nag-uumapaw na kanyang pagpapala. If you find yourself feeling drained or resentful when helping others, it is usually a sign that your connection to the source needs attention. Ayan. So kung pakiramdam mo, bakit kaya palagi ako, parang palaging kulang. No, alam mo, sa totoo lang, may mga ganong tao na meron naman silang natatanggap na pagpapala, pero ang pakiramdam nila palaging kulang para sa kanila yung mga pagpapalang yan. No? Nagkakaroon sila ng resentment, no? Sa pagtulong, yung parang mabigat sa kanilang loob yung pagtulong, no? Usually, sabi niya, it is a sign that your connection to the source needs attention. So, yung connection mo sa Panginoon, yung tiwala mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya, yung relationship mo sa Kanya, usually yun ang merong problema. No? So, papansinin mo, no, bakit kaya merong mga tao na ano naman sila, pinagpapala naman sila. Pero sa pakiramdam nitong taong to, parang kapos pa rin. No? Kapos pa rin, hindi niya nare-recognize kasi na marami siyang pagpapala mula sa Panginoong Diyos. Kundi nakapupunta doon sa maraming alalahanin sa kanyang paligid. Wala ang tiwala niya sa ating Panginoong Diyos. So, tandaan natin, meron akong 3 Bible verses dito sa ating pagtatapos. No? Yung una, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi niya, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Yan, isa na namang magandang memory verse, no, na dapat nating laging isa-puso, isa-isip natin. Ito, nasa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, no? Pansinin natin yung pagkakasunod-sunod dito sa memory verse na ito. God blessed you first so that you have all your needs, no? Which then allows you to abound in work for others. So, pagpapalain ka ng Panginoong Diyos, tandaan mo yan. Huwag kang manglumo, huwag kang mawala ng pag-asa. Italaga mo ang pag-asa mo sa Panginoong Diyos. Ibigay mo ang oras mo sa Kanya, ang pagsunod mo, at ang pagpapala niya ay andyan sa iyo. At syempre, kaya kanya pagpapalain because kailangan ito ay dumaloy sa iba dahil ito ay bahagi ng kanyang perfect plan, no? Tayo ay nagiging bahagi ng plano ng ating Panginoong Diyos pag tayo ay kanyang pinagpapala. Merong purpose yan, no? Meron akong article nitong nakaraan lang, kung mababasa ninyo sa aking Facebook page, na binabanggit doon na ang bunga mo ay hindi meant para kainin mo. So, yung puno na nagbubunga, no? Yung kanyang bunga, hindi naman niya kinakain yun eh. Ito ay meant para sa mga dumadaan, sa mga travelers, sa mga nangangailangan, sa neighbors mo, o sa iyo, sa pamilya mo, no? Yung puno na yan, nagbibigay ng bunga.
yung puno na yan ay meron din siyang pagpapala kasi habang nagbubunga siya, lumalalim yung kanyang ugat. Na parang tayo, habang tayo ay nagiging daluyan ng kanyang pagpapala, mas lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. So tandaan natin, napakahalaga na tayo ay malapit sa ating Panginoong Diyos. No? Sabi nga rito sa Psalms chapter 1 verse 3, but whose delight is in the law of the Lord. No? That person is like a tree planted by a stream of water, which yield its fruits in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Ayan, tandaan natin, no? Dito sa verse na ito na ating binasa, napakaganda ito, no? Tungkol sa puno, yung kanyang illustration na nakatanim malapit sa daluyan, no, ng tubig. Ayan. Meron akong kwento sa inyo, yung parang nakwento ko na yata ito dati. Alam mo yung dati namin tiniran, meron kaming puno doon ng atis. Magtataka ka, hindi nawawalan talaga ng bunga. Kahit kunyari kukunin namin, meron pa sulot. At the whole year yun ito ang tanim namin dito sa bahay, pagka mga ganitong taglagas, wala talaga siyang bunga, naglalagas talaga siya. Pero magugulat kayo sa puno ng atis na yun, hindi talaga na wawalan ng bunga. Pero yun nga lang, nagtataka si mami, palagi mataas yung aming bill ng tubig. Yun pala ay meron siyang meron palang siwang doon na lumalabas yung tubig. So hindi talaga natatra yung kanyang lupa. Kaya pala yung puno na yun laging may bunga. No, kasi yung tubig sa kanya tuloy-tuloy. Yun nga lang yung bill namin sa tubig. Medyo magtataksiwan. Bakit kaya lagi ang taas ng bill natin sa tubig? Yung wala may biyak pala doon sa na yung sa tubo na malapit doon at lagi siyang nadidiligan. Yan. So doon parang ganun ko na i-imagine, itong illustration na ito, na yung tao na malapit sa ating Panginoong Diyos, laging meron siyang pagpapala. Ayan. So, application, no? So, the secret to the tree's fruitfulness isn't the tree itself, but its proximity to the water. Ayan. A channel must stay planted near the Spirit to remain fresh. Ayan. So, tayo, italaga natin, ilapit natin yung ating sarili palagi sa ating Panginoong Diyos, no? Para makita natin yung malaking pagpapala na ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, na siyang dadaloy din sa iba. Ayan. So, and last verse, sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Ayan. This is the ultimate source verse. Ayan. So, tandaan natin itong verse na ito, no? Tayo ay umibig dahil tayo ay unang inibig ng ating Panginoong Diyos. Yung pag-ibig na dumadaloy, no, sa ating Panginoong Diyos, ang siyang papadaluyin niya sa atin. Kaya ito ay magiging source, no, ng pagpapala sa atin ng ating Panginoong Diyos, yung pag-ibig na meron siya sa atin. So, our ability to be a channel of love is a direct reaction to receiving His love first. So, tanggapin muna natin yun, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin para ito ay maibahagi din natin sa iba. Ayan. So, napakagandang umpisa, no, nitong ating pag-aaral sa araw na ito ng Lunes. At sana abangan ninyo at antabayanan ninyo, no, hanggang sa matapos natin itong buong week na to na dito sa pag-aaral na ito, dahil napakaganda talaga nitong lesson na to. Actually, excited talaga ako dito sa lesson nito. So muli, no, bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo muna ay umupo at manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pag-aaral nito, sa mga salita mo na kaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming source, Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng mga pagpapala. Walang
walang katapusan, walang mapaglagyan ng sobrang daming pagpapala, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na lagi kami maging karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Linisin mo palagi ang aming puso't isipan. Tanggalin mo, Panginoon, ang aming doubts sa aming Panginoon at bigyan mo kami ng patuloy na matatag na tiwala, Panginoon, at patuloy po nawa kaming kumapit sa iyo, sa iyong mga salita, Panginoon, at patuloy namin panghawakan ang pag-ibig na meron ka sa aming Panginoon, at tulungan mo na ang pag-ibig na ito ay maibahagi namin sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, kaklasmate, at sa lahat, Panginoon, na nais mo madaluyan, Panginoon, itong iyong pagpapala. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming gawain sa araw na ito. At Ama, lagi po nawa kaming maging karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harap na paningin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. So, abatiin natin si Ading Shirley. Good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Gayon din si Sister Joy. Sabi ko sana si Ate Joy kasi sabi si Christine lang kasi nakakakita. No? So si Sister Joy, a blessed morning sa iyo, Sister Joy, at sa lahat din ng kasama mo sa iyong tahanan, kay Brother Albert, at sa iba pang manonood ng replay ng live na ito. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyo lahat, and see you later sa ating evening devotion. Ayan, take care, God bless.